Nakabarikada pa rin sa labas ng Fabella Hospital ang ilang empleyado nito na tutol na ilipat ng lugar ang ospital. Paraan lang daw kasi ito para maisapribado ang naturang ospital na kilalang takbuhan ng mga buntis na kulang ng pambayad. Para sa update, umaaksyon live mula sa Fabella Hospital si Amber Gonzalez. Amber. Yes, Cheryl, dito na nga sa labas ng Fabella Hospital, nagpalipas ang magdamag yung ilang miyembro ng Save Fabella Hospital Movement. Simbolo raw ito, Cheryl, ng kanilang protesta para nga mapatigil o mapigilan yung tuluyang pag-demolish ng nasabing ospital. Sa katunayan ay isang linggo na nga silang nakabarikada sa labas nito. Taong 1920 pa nang itayo ang Fabella Hospital dito sa Santa Cruz, Maynila. Mula noon, nakilala na ito bilang puntahan ng mga kababayan natin nagdadalang tao, pero kapos sa panggastos sa panganganak. Pero ngayong araw, posibleng mabakante na ang higit 90 anyos na gusali ng Fabella. Nakatakda ng ilipat ang mga gamit ng ospital sa Lung Center sa Quezon City. Ito muna ang pansamantala magiging pasilidad ng Fabella, habang ginagawa pa ang bagong gusali na lilipatan nito. Ayon kasi sa DPWH, mahina na ang pundasyon ng mga gusali ng kasalukuyang Fabella Hospital. Nabawasan na raw ng halos 80% structural integrity nito dahil na rin sa ilang sunog at lindol. Sinigundahan ito mismo ni Health Secretary Janet Garin. Merong report yung isang tumingin yung ESCA at ito sinang-ayunan ng Department of Public Works and Highways na yung kanyang structural integrity has been reduced by 87%. Minarapat na sabihan kami na kailangan i-reduce. Pero hindi kumbinsido rito mga empleyado at pasyente ng ospital. Tingin nila, bahagi lang ito ng planong pagsasapribado ng Old Bilibid Compound kung saan nakatayo ang Fabella. Noong 2007 kasi, napag-alam ang pagmamayari ng Home Guarantee Corporation ang lupang tinitirikan ng ospital. Kasabay ng napipintong paglipat sa ospital, ang posible ring pagtaas ng singil sa pinakamurang maternity hospital sa Pilipinas. Ang plano po talaga sa amin ay yung PPP, yung privatization. Bali parang magiging private na po siya. Sigurado na tataas talaga yung cost. Posible rin daw mawalan ng trabaho ang nasa libu-libong empleyado, lalo pa 2018 pa matatapos ang construction ng bagong Fabella Building sa likod ng Department of Health. Pero paglilinaw ni Garin, hindi ititigil ang operasyon ng ospital. Kaligtasan lang daw ng empleyado at pasyente ang habol nila sa paglipat sa ospital. Mahirap naman na pag kami nangyari at may mga namatay kung sakasakaling mag-collapse yung building, kami yung sisihin. Dapat yung mga nagsasabing hindi totoo yung DPWH report, they should also be held accountable kung sakasakaling may mangyari sa mga pasyente. Cheryl, bukod nga doon sa pagbabantay dito sa labas ng Fabella Hospital, ay gusto rin itong grupo na Save Fabella Hospital Movement na magsumite ng isang petisyon kay incoming President Rodrigo Duterte na siyang sumusuporta rin naman daw sa maternal care para nga sa mga mahihirap. Mamaya-maya, Cheryl, no, ay inaasahan naman natin ang isang programa mula sa grupo. Cheryl? Maraming salamat, Amber Gonzalez. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.